kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatang. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, tangluan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y makikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalooban ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalooban ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan man pilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot sa iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Pinabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalooban ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, tanggulan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo,
Tayo po ay manalangin. O Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. O Lord God, sa umagang ito ay patuloy po kaming itinataas ang iyong pangalan dahil ikaw lang, Panginoon, may karapatan upang kami, Panginoon, magpuri sa iyo. Itaas ang iyong pangalan, O Lord God. Ang iyong Santong Espiritu, siya patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. O Lord God, salamat sa inyong pagtuturo. Ngayon yung mga salitang nito, Panginoon. Dalangin po namin na tumubo sa aming mga puso at isipan upang magamit namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na aming ginagawa. O Lord God, salamat po. Pagpalain mo ang bawat isang nakikinig, Panginoon. O Lord God, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo sa bahagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat ikaw ang aming dinadalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy, O Lord God, na siyang nagbibigay ng lahat ng alam namin, Panginoon, na anuman ang aming pong desire sa aming mga puso, ikaw ay nariyan, Panginoon. Handa ka makinig, handa ka, Panginoon, ibigay ito sa amin. Sa umagang ito ay, mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang salitang ito na ito po'y magamit natin sa pang-araw-araw nating ginagawa. Ito'y maging gabay, Panginoon. Ito'y gabay sa atin ng Panginoon sapagkat ang Diyos ang siyang patuloy at patuloy na naggagabay sa atin. Wala nang iba. Amen. Kaya may babasahin po akong mga verse para sa umagang ito. Sabi niya po rito sa Awit chapter 30 verse 1, "Dadalkilain kita, O Panginoon." Amen. Sapagkat diningid mo ako at hindi mo pinagalak sa akin ng aking mga kaaway. And then, sabi niya po rito, "O Panginoon kong Diyos, dumadaing ako sa inyo at ako'y pinagaling mo." Amen. Sino po ba sa atin dito nang walang karamdaman? Amen. Lahat po tayo may karamdaman. Amen. Kuminsan nga ay wala akong sakit. Malakas ako. Pero sa totoo, meron kang sakit. Amen. Kumin nga, meron tayong sakit ng kalimot. Amen. Kahit na alam natin meron tayong problema, sinasabing wala kang problema para lamang hindi mahalata ng iyong kasama, kaibigan. Pero sa totoo, ang nagsasabi ng wala siyang problema is mas marami siyang dinadala sa buhay. Amen. Ayaw niya lang pakita, ayaw niya lang padama. Ngunit sa totoo, merong siyang kailangan sa Panginoon. Kaya nga po, ay sabi niya po rito sa Roma chapter 15 verse 13, "Puspusin mo nga ako, O Diyos, ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalatayay upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo." Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Sabi niya po dito ay bibigyan niya po tayo ng pag-asa. Amen. Huwag po nating isipin na kuminsan dumarating sa ating buhay, napakarami nating problema, nawawala na tayo ng pag-asa. Pero sabi po ng Panginoon is, bibigyan niya po tayo ng buong kagalakan. Ano pa? At kapayapaan. Kaya nga po, sa umagang ito, ay ito po yung aking pamamagatan ng kasiyahan sa Diyos. Amen. Sino pong nasisiyahan kapag kausap mo ang Diyos? Di ba tayo lahat? Kapag lumuhod ka, ipinapakita mo lamang na gusto mo, lalo ka mapalapit sa Panginoon. Gusto natin na lagi tayong pinakikinggan ng Diyos. Ngunit sa totoo lang, ang Diyos ay nagagalak kapag patuloy po tayong lumalapit sa Kanya. Amen. Sapagkat sinasabi po ng Panginoon na
Ito po ang mga bagay na nais ng Diyos sa atin. Na tayo po yung magkaroon ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan. Amen. Sa panahon pong ito ngayon, dumaranas po tayo ng mga pagsubok, hindi lang po tayo, kundi sa buong mundo. Naniniwala po ba kayo na ito'y tinadhana ng Diyos na maganap? Dahil ito po ay talagang sinabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng ito ay magaganap sapagkat, sabi niya po sa salita niya, malapit na akong dumating. Amen. Ipinapakita lamang po ng Panginoon na hinahanda niya po tayo, bagamat dumaraan tayo sa mga pagsubok sa ating buhay, binibigyan niya tayo ng kapayapaan, binibigyan niya tayo ng kagalakan. Amen. Sino po ba ang ayaw ng kapayapaan sa ating buhay? Kahit na may problema tayo sa trabaho, may problema tayo sa pamilya, pero matatanggap lang natin ito mula sa Diyos, sapagkat ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Hindi ito nagmumula sa kayamanan, sa katanyagan, o marami ka mang bagay na mayroon ka, hindi mo po makukuha ang kagalakan na yan kung wala kang kapayapaan sa iyong buhay. Kaya sabi nga po ng Panginoon, ang kapayapaan ay sumainyo. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat ang kapayapaan na binibigay ng Diyos ay walang katulad ninuman. Katulad ng ibinigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin na tayo ay naniwala na siya'y namatay, muling nabuhay upang tayo magkaroon ng buhay. At kasama na po ron yan ang kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Sa ating buhay bilang isang Kristiyano o hindi mananampalataya at hindi naniniwala sa Diyos, gawin na po natin ang lahat para bumalik tayo sa Panginoon sapagkat nalalapit na ang kanyang pagdating. Inahanda niya lamang po tayo. Huwag po tayo magtaka kung mayroong kaguluhan sa ibang lugar, may kaguluhan sa ating bansa o sa ating kinatatayuan. Sapagkat tayo po ay mga sundalo ng Diyos na patuloy niya tayong ititrain kung paano po tayo tatayo sa ating paa upang panindigan natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang nagliligtas sa atin. Siya lamang po at wala ng iba, sapagkat ang kapayapaan ng Diyos, sa Kanya lamang po nating ito matatanggap. Hindi sa mundong ito makukuha natin ang kapayapaan. Marami kang pera, marami kang ari-arian, doon mo ba nakikita ang iyong kapayapaan? Mayroon kang masayang pamilya, pero ang ibinibigay ng Diyos ng kapayapaan sa iyong pamilya ay walang halaga, ay walang katumbas na halaga, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukwenta kanino man. Purihin ang Diyos sa umagang ito, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan. Tandaan po natin na ang Diyos ay nariyan lamang at handang makinig sa atin sa anumang oras. Ngunit, aminin man natin sa totoo at sa hindi, madalas tayo pa ang nagmamalaki. Amen. Kung minsan natatanggap natin na marami tayong mga bagay na ating natanggap na, kung minsan patuloy tayong lumalayo sa Diyos. Amen. Higit dapat natin lumapit sa Diyos. Habang tayo nagkakaroon dapat, is lalo tayong lumapit sa Diyos. Sapagkat alam natin na lahat ng pinagmulan nito ay sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos sapagkat ang kapayapaan ng Diyos at kagalakan na ating natatamo sa araw-araw, sa ating paggising, ano man na nakita natin, sa ating paggising natin sa umaga, makita natin yung ating asawa, mabibigla ka, makikita natin yung asawa nating lalaki, mabibigla ka, matuwa ka, sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ibinigay sa iyo muli sa paggising mo. Hindi yung dahil lamang sa iyong mga bagay na nakikita sa iyong paligid,
narito ang Diyos, bukas ang kanyang mga palad, na patuloy po niyang sinasabing, hali kayo, lumapit kayo, at ang aking puso ay mapakumbaba. Amen. At ang aking pamatok ay magaan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito sapagkat patuloy po tayong magalak. Sabi nga po dito sa awit 30. Yan, awit 30 verse 3. O Panginoon, iyong isinumpa ang aking kaluluwa mula sa Sion at inyong iningatan ang aking buhay upang huwag akong bumaba sa hukay. Amen. O Panginoon, ang sabi niya. Amen. At ang sabi niya po ay, iningatan ang aking buhay. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, 100%, ikaw ay kanyang iingatan at ang iyong buhay. Kapag ikaw ay patuloy na hindi lumalapit sa Diyos, alam mo nang ibig sabihin, merong mali sa iyong buhay, merong mali sa iyong ginagawa. Ngunit, ang Panginoon ay siyang patuloy na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Kaya nga po, sabi niya po rito sa awit chapter 30 verse 4, magsiawit kayo ng papuri sa ano? Kanino? Sa Panginoon, o kayo'y mga banal niya at magpasalamat kayo sa aking banal na pangalan. Amen. Sabi niya po, walang sinabi ng Panginoon na magsiawit kayo ng papuri sa iba. Dahil isa lamang po ang may karapatan upang purihin, pasambahin, sapagkat ang siyang, kung sino man ang nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, siya lamang ang may karapatan na tumanggap ng papuri at pasasalamat. Walang sino man. Kaya nga magsipag-salamat kayo. Hindi sinabing, huwag niyo nang hayaan, binigyan na kayo, huwag na kayong magpasalamat. Ngunit ang taong patuloy na nagpupuri sa Panginoon ay marunong magpasalamat. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat, sabi niya po sa awit, sa 5, sapagkat ang aking galit ay sandali lamang. Ang aking paglingap at habang buhay, pag-iyak at pagtatagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Purihin ang Panginoon sa umagang ito sapagkat ang galit lamang pa ng Panginoon ay saglit lamang. Ang Diyos, kuminsan, ay patuloy na nakikinig sa atin. Amen. Na patuloy siyang handang ibigay ang kanyang mga kamay, nakabukas. Sinasabi niya, mga anak, hali kayo, lumapit kayo. Sapagkat ang aking puso ay mababa. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat dumarating sa atin. Kuminsan, ang kagalakan ay hindi natatanggap sa kaibigan, sa kamag-anak o mga magulang. Ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang nagbigay natin ng buhay. Alam ng Diyos kung ano ating pangangailangan. Sabi nga po sa panalangin, yung dalangin ng pasasalamat na ano man ang matanggap natin sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng masama. Amen. Never nagbigay ng hindi maganda. The best ang binibigay sa atin ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pangangailangan sa araw-araw. Binibigyan niya tayo ng magandang pangangatawan, magandang posisyon sa trabaho, maligayang pamilya, masaganang samahan, magagandang kaibigan. Yun po ay isang blessing ng Panginoon na may kagalakan. Pero ang kagalakan na binibigay ng Diyos sa atin ay walang katumbas.
Amen. Naranasan nyo na bang manalangin, nakaluhod sa Panginoon, na tumutulo ang inyong mga luha, halos pati sipon mo na tumutulo na lumalapit sa Panginoon? Mararamdaman mo kung paano ang kaligayahan, kung paano ka niyayakap ng Panginoon. Sa oras ng ating pangangailangan, nariyan ang Panginoon. Kung ikaw ay nagagalak, mas nagagalak ang Diyos kung patuloy po tayong lumalapit sa Kanya. Amen. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin, na tayo'y lumapit sa Kanya, na tayo magpakumbaba, sapagkat sa araw-araw na ginawa niya, kailangan natin siya. Amen. Hindi natin kailangan ng mga bagay kung anong mayroon tayo. Ang kailangan natin ngayon sa panahon ito, lalo na sa pagsubok na dumarating sa bawat isa sa atin, sino po yung hindi kinakabahan? Katulad ngayon sa news, sa Sunday, magla-lockdown na naman. Lahat ng tao'y kinakabahan. Pero sabi ng Panginoon, ang kapayapaan, ang kagalakan ay sa Kanya lamang. Purihin ang Panginoon sapagkat patuloy niya tayong pinalalapit. Amen. Nariyan lang siya, malapit lamang po siya. At hindi lang po siya malapit. Napakalapit, hapos yakapin niya tayo. Kumisan tayo pa nga ang lumalayo. Amen. Aminin man natin sa hindi, talagang totoo. Kung marangya na tayo, kung mayroon na tayong lahat, halos po tayo lumalayo. Nakakalimutan na natin. Kaya nga sabi ni yung isang disciple ng Panginoon, sabi niya, yung isa may sakit siya, pero hindi never siyang nanalangin, natanggalin sa kanya yung sakit. Dahil yung sakit na nandoon sa kanya, ay yun nagiging kalakasan niya. Nalalong siyang lumapit sa Panginoon. Sabi niya, mayroon na nalangin, Panginoon, huwag mo akong pagpayamanin, baka makita'y makalimutan. Amen. Napakalaki ng faith ng taong yun. Pero sa totoo lang, ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy niyang nararanasan. Amen. Sabi niya po rito ay sa Romans, awit chapter 30 verse 11, inyong pinagpaging sayaw, sa akin ang tangis ng iyong kinalag, ng aking kayo'y magaspang at binigkisan mo ako ng kasiyahan. Amen. Hindi lang po natin nararanasan yung kasiyahan. Kundi, ano sabi niya? Binigkisan. Ano mo yung bigkis? Alam mo yung tali? Kung yung, alam nyo yung bata na bagong panganak, yung tinatalian yung pusod. Yun yung po yung ibig sabihin ng bigkis, tinatalian. Ibig po sabihin, kapag tinalian ka ng Kapanginoon, sigurado, ang kapayapaan ay nasa sayo. Amen. Purihin ang Diyos sapagkat sa umagang ito ay narito tayo, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong tema ngayon ay kagalakan sa Panginoon sapagkat doon lamang po natin ito mararanasan. Sa Kanya lang natin matatagpuan sapagkat sabi nga po ay basahin po natin sa John 10:10. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan niya. Amen. Naparito ang Panginoon. Magkaroon ng buhay ang bawat isa. Sino man ang lumapit sa Kanya ay hindi niya inilayo ang Kanyang sarili. Amen. At nagkaroon ng kasaganaan. Kapag ikaw pala patuloy na lumalapit sa Panginoon, is lalo mo. Sabi nga po, may isang kwento, ito ay totoong nangyayari sa ating buhay. Sabi nga po, sa isang pamilya, kung sino yung nasa malapit sa kalan, ay siya laging nabubusog. Amen. Kaya nga po lagi po tayong lumapit sa Panginoon para lalo po tayong mabusog. Amen. Totoo yun. Lumayo ka sa kusina.
May makakain ka? Wala. Ganun din po yun. Ibig pong sabihin lang, kwento pong yun is patuloy siyang lumalapit kung nasaan yung biyaya at kapayapaan at kagalakan na nagbibigay sa atin. Amen. Kaya nga po, sa John 10:10, naparito siya. Amen. Napaka-importante pala natin na nilalang. Ang sarap ng buhay ng Panginoon sa taas, sa langit. Amen. Inaawitan siya, pinupuri siya. Pero bumaba siya para magkaroon tayo ng buhay. Amen. Hindi lang po buhay. Sabi niya, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Ganun na po niya tayo kamahal. Ganun niya tayo iniingatan. Sa umaga pong ito ay nagpupuri po tayo at nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil siya lang po ang may karapatan na purihin. Siya lang po ang nagbigay ng kagalakan at pag-asa sa atin. Sa umaga po ito ay inihiling ko po na kung sino man ang nakikinig na gustong tumanggap sa Panginoon, na siya'y maging sariling tagapagligtas, sapagkat sa nga po, naparito ako upang kayo'y magkaroon ng buhay. Amen. Walang kanino man natin maratagpuan ang buhay na walang hanggan, kundi sa ating Panginoon. Ngunit, meron po tayong dapat gawin. Tanggapin natin ating Panginoon at tayo'y manalangin. Panginoon, aki pong inaamin ang aking kasalanan mula pa akong magkabata. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng itong aking nagawa. Naniniwala po ako na matay po ang ating Panginoon Kristo para sa akin. Binayaran niya ang aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita, O Panginoon Jesus, na pumasok sa aking puso at buhay bilang sariling tagapagligtas at gabay ng banal na Espiritu Santo. Ako ay susunod sa iyo, Panginoon, bilang isang aking buhay. O Lord God, salamat po sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. O Lord God, salamat, Panginoon, ipinakita mo na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang nagbibigay ng buhay, Panginoon. Hindi lamang po buhay, kundi kagalakan at kapayapaan, Panginoon, sa aming mga puso, ang aming pong nararanasan. O Lord God, gamitin mo ang buhay na ito ng aming pong mailagap sa mga bawat tao, O Lord God, kung paano kami nagkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan, Panginoon. O Lord God, salamat, Panginoon, sa kapayapaan, kagalakan na aming pong nararanasan. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po lahat ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Malaya, malaya, malaya,
ko'y gumawa, nararanasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ko'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi ng ang lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay